Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Ito ang katibayan na buhay pa ang nawawalang beauty queen sa Batangas na si Catherine Camilon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa kabila ng sunod-sunod na impormasyong nakukuha ng PNP, kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas noong buwan ng Oktubre, na natili pa ring mailap sa mga ito kung buhay pa o nasa maayos na kalagayan pa rin hanggang ngayon ang biktima. Sinabi ni spokesperson Police Colonel Jane Pajardo na maging sila ay walang idea kung nasaan ngayon si Catherine Camilon. Dagdag pa nito, tuloy-tuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga posibleng ebidensya na makakatulong sa kaso. Tuloy-tuloy po sir yung ginagawa nating backtracking pati doon sa mga CCTV, bagamat mahigit isang buwan na po ito. Although may mga sinabi po sina Colonel Malinaw doon sa naging backtracking po nila na may mga lugar po silang nakita kung saan dumaan po itong Nissan Duke, at yun ang nagbigay sa kanila ng mga additional information. Bagamat we have to admit as of now po wala po pa talaga tayong clear na ma-establish na proof of life ni Catherine po, pati na rin po yung possible location po niya. Doon sa fingerprints po sir ay wala po silang na-leave na latent fingerprints po kasi ginamitan na po nila ng fuming examination po, pero wala po silang clear na latent print na na-leave po sa CRB po. Ibig sabihin po noon there's a possibility na pinunasan or nalinis na po para hindi po tayo makalift ng fingerprint. But malaking bagay po sir yung nagkaroon po tayo ng DNA match doon po sa magulang po ni Catherine, dahil ito po ang nagpapatunay na isinakay po doon si Miss Catherine doon sa na-recover po na Red CR. Ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch, at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB na red po. Giit ng PNP, di pa rin ligtas ang mga sospek dito dahil sa mga nakuhang hibla ng buhok na makapagtuturo sa mga nasa likod sa pagkawala ng dalaga. Bukod dito, hinihintay na lamang ng PNP ang kusang kooperasyon ng isa sa person of interest sa kaso na si Police Major Alan De Castro para sa isang DNA test para matukoy kung kasama ba ito o sangkot ito sa pagkawala ni Catherine Camilon. We want to encourage definitely si Major De Castro. Sinabi naman po niya na handa niyang harapin itong kaso na ito, and it would be good faith on his part. He can show good faith on his part na handa niyang harapin tong kaso na ito na magpa-DNA test po siya. But hindi natin siya po pwedeng puwersahin dahil kailangan nating dumaan sa proseso. Kaya gaya nga ng sinabi ko, is it right for the PNP now to request for his DNA while ongoing yung preliminary investigation, or kailangan po nating antayin na formal pong ma-file yung kaso sa level po ng court before we request the court to allow us to get the DNA profile po ni Major De Castro and possibly yung ibang mga suspect po to compare doon po sa mga hair strands na na-recover po sa CRB. Sa kabilang banda naman, natapos na rin ang case build-up evaluation ng Batangas Police Provincial Office sa pagkawala ng beauty queen. Ayon pa sa PNP, tinanggap na ng Batangas Prosecutor's Office ang inihain ng pulisya sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Police Major Alan De Castro at 3 iba pa. Itinakda ng preliminary investigation sa darating na December 19, 2023 at January 9 sa susunod na taon, kung saan inaasahan ang paghain ng counter affidavit ng mga akusado. Inaasahan aniya na sasagutin ng mga ito ang inihaing reklamo hinggil sa pagkawala ni Catherine Camilon. Matatandaang noong nakaraang linggo nagkaharap na sa tanggapan ng Regional Internal Affairs 4A ang dalawang partido para sa preliminary conference. Nagsumiti sila ng karagdagang salaysay habang kinumpirma ng mga kumplenant, kabilang ang mga magulang ni Camilon at ang isa nitong kaibigan, ang palitan nilang mensahe ng biktima bago ito napaulat na nawawala. Gayon din ang pananakit ni De Castro kay Catherine Camilon
naging basihan para sa kasong administratibo na conduct at becoming officer. Hingin ko lang po ang inyong opinion dito sa nawawalang yung beauty queen na si Miss Camilon na sinampahan na raw ng CIDG ng kaso na kidnapping and serious illegal detention. Ang tanong ko po dito, Attorney Vidal, paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong maipresenta na individual or body to say na di po ba pwedeng sabihin ng defense lawyers na how can my client be charged, Your Honor, of kidnapping and serious illegal detention when the individual is not in our possession? Paano ito? Parang medyo mahina yata, Attorney Vidal. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap kasi serious illegal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat po ay merong magsasabi na talagang kinidnap o ikinulong ng laban sa kanyang kalooban. Aha. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapile ng kaso na yan. Oo. So dapat ho may proof of life ika nga na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At saka siya magsasabi, Congressman, na na talagang ako ay kinidnap at wala siyang karapatan na ikulong ako. Yun. So, Para rin pong sa kidnapping. So, ibig sabihin nito, Attorney, these charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is the boyfriend and two other associates. So, medyo mahirap tumindig sa korte ito. Opo, mahirap pong tumindig sa korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng korte. Ngunit, ang masasabi ko lang po ay ang file po kasi ng kaso sa ating batas ay probable cause lamang sa prosecutor's office. Ano po ba yung probable cause? Kung there is a reasonable reason or there is a reasonable reason na ang tao na kina-charge mo ay baka siya ay may ginawang crime. Yun po ang probable cause sa ating batas. Kaya pwede pong magsampa po ng kaso. Pwede pong umakyat ang kaso. Ngunit nasa korte na lang po kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po ay pwede pong masampahan yan ang kaso dahil probable cause nga lang po ang ating but what I'm saying, Attorney Alice, medyo mahina. It's not airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, allegedly the boyfriend who is a cop and two others, because of course the court will say, the judge will ask the prosecutors, di ba ba?